Mukhang nahihirapan si Janice dito. Dapat makita tayo ulit, Ate Janice. Ate Janice, hello! Kita ka na kita ulit. Hello. Sino ba naman ang hindi mahahay sa tuwa kapag may kaibigan kang tulad nila? Para kay Janice, sila ang mga dahilan kung bakit niya minahal ang showbiz. Mga kaibigang nagdala ng ligaya sa kanyang buhay. Hindi lang kami ang may ganong pagtingin sa kapwa naming artista. Kasi kami iisang pamilya. Lalo-lalo na nga ngayon na ang movie industry, masasabi natin, if it's not dead, it's dying. So, we're on the lookout dun sa mga kasamahan namin na medyo nangangailangan ng tulong. O Janice, hindi ba't matagal mo na ring pinapangarap ito? Mr. Bulibre. In behalf of GMA Films, nais kong ipaalam sa iyo that we're behind you, we will support you, and we're coming up with a movie by next month. Nakakasama rin po kayo dun sa pelikula namin bago ng GMA. Very good actor. Kukunin mo na ako sa not entertainment. Mag-guest ka sa amin, pinag-uusapan na namin kung paano ang guesting na tayo. Kami. Wala na raw siyang mahihiling ngayon, kundi pagyamanin ang isa pang binigay na pagkakataon. Sa muling pagganap ni Janice, alam niyang hindi lamang ang karakter sa pelikula ang kailangan niyang pagbutihin, kundi ang patuloy na pagtahak sa bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Wish ko lang. Ina, sa tuwing nakikita nito sa telebisyon si Mark Heras na kamukha ni Lester, nanunumbalik sa kanya ang alaala ng aming kapatid. October 19, 2007, isang malagim na pagsabog ang naganap sa Glorieta Mall sa Makati. Mahigit 100 ang nasugatan at 11 ang nasawi. Kabilang dito ang 27 taong gulang na si Lester na papasok pa lamang sana sa trabaho. Kung panaginip man yun, gusto ko nang magising kasi ayokong isipin na talagang mawawala na siya sa akin na ganun-ganun na lang. Hanggang ngayon damang-dama pa rin ng ina ang pagkawala ng bunsong si Lester. Sa mga oras na ito, pakiramdam niya'y hindi pa rin siya nagigising mula sa isang napakasamang panaginip. Nung nakita ko siya doon talaga, halos talagang madurog yung puso ko. Awa-awa ko sa kanya, sabi kong ganun. Parang katapusan ko na rin eh. Sa Marso, nakatakda na sanang umakyat ng barko si Lester bilang seaman, pero nakalulungkot isiping kasamang naabo ang kanyang mga pangarap. Kahit na siya may girlfriend, sabi nila, balak na nga raw mag-asawa. Kahit na raw tutulong at tutulong pa rin daw siya sa amin. Kaya sabi kong ganun, nung mangyari nga yan, wala na, sira na yung pangarap niya. Ito ang mga pinakatatagong alaala ni Mami Alice. Wallet, mga ID, konting pera, at sirang cellphone. Ilan lamang ito sa mga na-recover sa labi ng kanyang anak. Pinalaminate mo niya yung pera. Parang di magastos para souvenir sa kanya. Yaman na nga kung ituring ni Mami Alice ang bawat pirasong naiwan ni Lester. Ito yung mga pinapalaban niya sa akin. Tapos ayan, mahilig siya sa mga t-shirt lang. Kaya sabi ko, wala na, paano na to? Sabi ko, hanggang buhay ako, andi dito lang yan, ano lang yan, hindi ko pamimigay o what. Saan alam ko maligaya na nga yung anak ko. Kaya lang, sabi ko, minsan, sa Diyos, bakit ang aga niyang kinuha sa akin? Ay. Minsan nga sabi ko, sana akong lang muna kinuha niya eh.
Mula nang mawala ang pinakatatanging miyembro ng pamilya, naging mas malamig pa raw sa rehas ang kanilang tahanan. Kaya pigil man ang mga luha ni Mami Alice, ito ang kanyang pinanunood. Para at least nakikita ko siya na parang buhay. Kaya minsan pag nire-request ko sa kanila, panoorin ko yung mga yung kay Lester ng ginagawa niya. Parang buhay siya talaga na kunwari wala lang siya. Para kahit paano na maibsan yung kalungkutan ko. Iniisip ko palagi yung boses niya, yung pagiging makulit niya, yung lagi ko hinahanap sa kanya. Yung nanganap sa kapatid ko. Pagiging malambing talaga. Hirap makabangon si Mami Alice sa pagkawala ni Lester. At isa lang daw ang taong nakapagpapasaya sa kanya. Walang iba kundi ang bad boy ng dance floor na si Mark Heras. Sa tuwing nakikita ni Mami Alice si Mark sa telebisyon, parang nakikita na rin daw niya ang imahe ni Lester. Sa mga mall. Kasi minsan nagpupunta si Marquez sa mall, nga lang namin sa tiyempohan. Kasi maraming tao, sabi nga, pag nakita ko si Marquez, sabihin ko, tawagin niya akong mama. Kung mama, posible yan, daming tao kaya. Sana magpunta dito si Mark. Sabi ko ganun para kahit paano mabawasan din yung lungkot ko. Kaya't isang mensahe ang iniwan ni Mami Alice para kay Mark. Mark, halimbawa kung mapakinggan mo to o mapanood mo yung interview to, sana makita kita ng personal. Parang nakita ko na rin yung anak kong nawala. At paano mabawasan yung lungkot ko. Tsaka pag nakita sana tayo, tawagin mo na rin ako ng mama. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Si Mark Heras, nabalitaan ko po na palagi daw kayong binibigyan ng cake ni Lester. So ito po ako magbibigay sa inyo kahit hindi niyo birthday. Tinuturing kong karangalan ang maging bahagi ng GMA. So, wish ko lang. Naalala niyo sinabi niyo kung ano yung wish niyo? Oh, yung Hindi yun. makita nga si Mark Heras. Walang kamalay-malay si Mami Alice na ito na ang